Isang napakagandang balita nga po mga idol ang inihahanda ngayon ng NBA para sa kanilang mga fans dahil ayon sa inilabas na balita, nasa advanced talk na nga ang NBA at ang YouTube para sa isang bagong local streaming na posibleng magsimula sa 2027 na NBA season. Balak nilang pagsamasamahin sa iisang streaming platform ang local broadcast ng ilan sa kanilang mga teams. Posible itong magsimula sa pagitan ng 20 hanggang sa 25 teams bago tuluyang umabot sa 29 sa 30 teams ng liga. Ang Toronto Raptors naman inaasahang hindi makakasama dahil sa kanilang existing broadcast agreement sa ibang platform. Base dito, kung makukuha ng NBA ang local rights ng kanilang 29 teams, expected na maaaring hihingi ang liga ng humigit kumulang $1.2 billion mula sa YouTube. Malaking oportunidad dito sa NBA para gawing mas centralized ang local broadcast habang patuloy na nagbabago ang sports streaming landscape. Para nga sa mga fans, malaking tanong, magiging presyo ng subscription, limitation ng mga laro at kung magiging exclusive ba ang NBA games sa YouTube. As of now, YouTube rin naman ang itinuturing na front runner pero hindi pa tapos ang negosasyon. Kung hindi magkasundo, maaaring pumasok sa usapan ang ibang kumpanya. Samantala, 2 buwan na nga ang lumipas mula nang mag-umpisa ang free agency. Natapos na rin naman ang mini training camp ng Lakers sa Slovenia pero mukhang hindi pa rin tapos ang paghahabol ng Los Angeles Lakers kay Jonathan Kuminga. Ayon sa balita, patuloy pa rin naman nga pong nakikipagnegosasyon ng Lakers sa Atlanta para sa isang posibleng sign and trade na magdadala kay Kuminga sa Lakers. At sa pagkakataong ito, lumalabas na si Jaden Hardy ang isa sa mga pangalan na maaaring isama sa usapan. Kung tutusin, nakakagulat ang balitang ito dahil matagal na rin namang bukas ang free agency at nakakapagpatuloy na ang Lakers sa kanilang off-season preparation. Pero sa halip na tuluyang kalimutan si Kuminga, mukhang gusto pa rin ang Lakers na makahanap na maraan para maisakatuparan nito. Malaking bahagi ang komplikasyon ng sitwasyon ng Atlanta. Ayon sa ulat, limitado nga daw ang financial flexibility at ayaw nilang basta-bastang kumuha ng karagdagang guaranteed salary. Kaya kailangan ng maayos ng dalawang panig ang maging structure ng trade. Samantala, matapos nga po ang malalaking galaw ng Philadelphia 76ers ngayong off-season, kabilang na ang pagkuha kina Jaylen Brown at LeBron James, inaasahang mataas ang magiging pressure sa Philadelphia. And since wala pang napapatunayan ng lineup, posible nga itong mapalpak. Ayon sa mga haters, dito papasok ang sinasabing Plan B na inihahanda nila. Kung sakaling hindi maging maganda ang laro ng team sa unang bahagi ng regular season at makita ng management na kailangan nila ng dagdag depensa at veteran presence, posibleng pagtuunan nila ng pansin ang pagkuha ng mga bagong players sa market o sa trade deadline. Kung nitong nagdaang araw nabanggit si Jackson Hayes bilang isa sa mga malalarong balak nilang kunin this time, lumalabas ang pangalan ni Jrue Holiday. Alam nila at alam ninyo na si Jrue Holiday ay kilala bilang elite perimeter defender at maaasahang 3-and-D player na maaaring tumulong sa ball handling at playmaking. May mga naging usap-usapan ngayon na tungkol sa posibilidad na makabalik siya sa Philadelphia 76ers sa isang blockbuster trade.